Mga boss, sa panahon ngayon, ang mga buhayang ito ay hindi makukulong mga boss dahil hawak nila ang kapangyarihan. Isa lang ang taong pwedeng magpakulong sa kanila at sisingil sa mga utang, mga ginawa nilang kasalanan sa ating bansang Pilipinas. Ang pagnakaw nila sa kaban ng bayan mga boss. Ang taong ito na kanila ding kinatatakutan na maupo at maluklok sa pinakamataas na posisyon sa 2028, si BP Inday Sara Duterte. Dahil sinabi niya mismo mga boss na matatanggap niya ang paglalait, pagdumi, pagbatikos, pagsira sa pangalan niya at ng kanyang pamilya dahil part yon ng eleksyon at part yon ng bilang politiko mga boss. Pero ang pagnakaw nila sa pera ng bayan, ang pagwaldas nila sa pera ng bayan, ang pagsira nila sa bansang Pilipinas, sa mamamayang Pilipino ay hindi mapapatawad ni BP Inday Sara mga boss. Kaya kung sakali ay siya ay sisertihin, ay mayroon daw siyang taong inatasan na dito na siya ang tutugis ang kanyang vice presidente mga boss at magpapakulong sa mga taong ito. Itong mga crooks na ito mga boss na patuloy na nagpapayaman sa pera ng bansang Pilipinas. 2 taon pa lang ang hintay natin pero ngayon pa lang ay ito na ang nakikita ko sa mga buhayang mga swapang sa pera ng taong bayan at mga walang pakialam sa kinakaharap na krisis ng bawat Pilipino basta't sila ay patuloy ang negosyo at pagtaba ng mga bulsang nasa mga pantalon nito. Sa 2028, lahat sila ay hahatulan at sa mga araw na iyan ay tayo namang mga Pilipino ang tatawa sa kanila at magpapakasasa sa perang para talaga sa ating mga Pilipino. Dahil sa 2028, isa na namang Duterte ang magpapaganda sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya hintay-hintay lang tayo, may araw din ang mga kumag na to na patuloy na nininira at nagdidiin kay BP Inday Sara Duterte at sa kanyang buong pamilya. Mga boss, ngayon ay papanalangin natin na sana ay patuloy na magiging matatag at lumaban, hindi panghinaan ng loob si BP Inday Sara. Dahil kasama lang niya ang mamamayang Pilipino na siya yung nagpapatibay ng loob ni BP Inday na patuloy na lumaban sa ginagawa ng mga kalaban sa kanya ngayon. Sa panahong ito mga boss, ay hindi niya kakampi ang batas ng Pilipinas. Bagkos siya ay tinutuligsa ngayon kahit kitang-kita na nating mamayang Pilipino mga boss. Hindi tayo bulag kung ano nangyari sa ating bansang Pilipinas ngayon at talagang wala na. Talagang 3 years pa lang ay lugmok na ang ating bansang Pilipinas. Wala na mga investors dahil natatakot na sa korupsyong nangyari sa ating bansang Pilipinas. Mayroong kinakaharap na problema ang mga OFW ngayon at naiipit sa Middle East at gusto nang makauwi pero wala silang ginawang aksyon mga boss at ang ginawa ay tinutugis nila si BP Inday Sara. Ituloy ang impeachment. Ganon ang mindset ng gobyerno ngayon, tugisin si BP Inday Sara bago dumating ang 2028 election. Pinagtutulungan na siya ngayon mga boss. Kahit saan nyo tingnan ay pinagtutulungan siya ngayon ng mga kalaban dyan sa Kongreso at sa Senado. Mga boss, aasan tayo kung gusto natin ang pagbabago sa ating bansang Pilipinas at makita natin tong mga to behind bars, tong mga crooks na to, ay hintayin natin at suportahan si BP Inday. Samahan natin siya mga boss para sa bagong Pilipinas sa 2028.